Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa pong magandang morning muli, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa ngayong pong araw po na ito ng Martes, Hulyo at 16, taong 2024. Silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Farmgate price ng palay sumadsad sa 7 pesos dahil sa tapyas taripa sa imported na bigas. Arangkada Balita. Mga consumer ng Meralco muling sinalubong ng kalbaryo. Panibagong dagdag singil, big time na dagdag singil sa kuryente ipinatupad na ngayong Hulyo. Arangkada Balita. Mahigit 60,000 pamilya apektado na ng pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao. Arangkada Balita. Balita naman sa ibaing dagat, 6 na bumbero patay sa pagresponde sa bush fires sa South Africa. Arangkada Balita. Sa Sports Secondary Basketball Championship sa palarong bansa, naging mainit. Arangkada Balita. Sa showbiz, Craver Cruz at Julie Ann San Jose, magpapakasal na nga ba? Arangkada Balita. At ang tabayanan mamaya kung makakaabot ang viral na balita, kakaibang playmates ng mga bata, alamin po natin mamaya. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, dito pa rin po sa Impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw po na ito ng Tuesday, ngayon pong July 16, 2024. Sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Lerino, ito po yung makakasama hanggang alas 6 po tayo, Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga umaarangkadang balita, bumagsak na ang presyo ng palay, sumadsad sa 7 pesos kada kilo. Dulot ng pagdating ng mga imported na bigas sa bansa. Ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas, maliban sa hindi nakatulong ang rice tarification law sa presyo ng palay, ang Pilipinas din ang nangunguna sa pagiging rice importer sa buong mundo. Kaugnay nito, iginiit ni Estavillo na sa halip na babaan ang taripa sa 15% mula sa 35% sa imported rice, mas magandang pagtuunan na lang ng pansin ang lokal na produksyon at ang mga pangangailangan ng mga magsasaka. Bukod pa sa idinagdag pa ng Bantay Bigas na walang katiyakan kung bababa rin ang presyo ng imported rice dahil sa mababang taripa. Matatandaang nilagdaan ang rice tarification law matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang taripa sa 15%, alinsunod po ito sa EO62. Arangkada Balita. Pinalawig ng Department of Agriculture ang import ban sa pulang sibuyas hanggang sa katapusan ng Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ito'y dahil sa malaking inventory ng nasabing produkto na posibleng umabot pa hanggang Pebrero ng susunod na taon. Balak naman ang ahensya na desisyonan ng import ban extension kada buwan. Sa ngayon, nasa 80 hanggang 150 pesos na ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang 60 hanggang 130 pesos ang puti, lalo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Arangkada Balita.
Target naman ng Department of Agriculture na simulan sa Setyembre ang paggamit ng bakuna laban sa African Swine Fever. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, inaprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng ASF vaccine mula sa Vietnam sa loob ng 6 na buwan. Gayunman nilinaw ng kalihim na ang gobyerno pa lamang ang gagamit ng bakuna upang mamonitor kung papasa ito para sa commercial use. Umaasa naman ng DA na sa pamamagitan ng nasabing bakuna ay mapipigilan na ang pagkalat ng ASF sa bansa. Arangkada Balita! Sa latest na Filipino Mirror, magkakasa ng 2 pesos. Nag-anunsyo na po ang Meralco ng panibagong dagdag singil sa kuryente. 2 pesos 15 centavos kada kilowatt hour ang magiging dagdag singil ngayong Hulyo. Kaugnay ito ng pagbabalik sa normal ng generation charge. Katumbas po ito ng 11 pesos 60 centavos na buwanang bayarin ng isang ordinaryong residential customer. Para binabanggit ho natin kanina, 200 kilowatt per hour sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt per hour, may karagdagan po kayong 430 pesos sa inyo pong bill. Habang sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour ay magiging 685 pesos po ang magiging dagdag po sa inyong bill. Habang sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour ay meron po kayong karagdagang 800 plus pesos na dagdag singil sa inyo pong dagdag bayarin po sa inyo pong bill. Sa mga kumukonsumo naman ng 500 kilowatt per hour, meron po kayong mahigit 1,000 piso na dagdag sa inyo pong bill. Magugunitang ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pagpapatupad ng staggered payment o pag-uutay-utay na pagbabayad ng bill dahil nga po sa malaking dagdag singil sa kuryente hanggang Setyembre po yan. Arangkada Balita! Speaking of energy, speaking of power, iginit naman ng isang pinalawanag ng isang eksperto na mas stable ang naibibigay na enerhiya ng LNG o yung kilala po bilang liquefied natural gas kumpara sa ibang energy sources. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Engineer Ina Pauline Abelon na mas nakapagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya ang LNG, partikular sa isang komunidad o lungsod. Idinagdag pa ni Abelon na ang LNG ang may tuturing na reliable alternative na mapagkukunan ng energy supply. Kasunod na rin ang inaasang pagnipis ng isinusupply na natural gas ng Malampaya Gas Field na nag-aambag ng 20% ng power demand o ng kailangan pong power sa Luzon. It's reliable 100%. Yung plant facilities at yung efficiency ng mga planta ng LNG very reliable, no, and high ang availability. So in a sense, yun siya yung mas reliable na source sa ngayon compared natin sa mga renewable energy. Bukod pa riyan, mas malinis din anya at nakatutulong sa kapaligiran ang paggamit ng LNG. Kung ikukumpara natin siya sa, let's say, compare natin siya sa diesel at saka sa ginagamit natin na gas para sa ating mga sasakyan, yung napoproduce na combustion products o yung uso, compare natin yung coal at saka oil dun sa diesel, samantalang compare natin yung LNG dun sa gas. Hindi siya like for like, pero para lang ma-demonstrate, mas marami yung napoproduce na mga effluent na bad for the environment. Yan po ang tinig ng LNG expert na si Engineer Ina Pauline Abelon sa Panayam, eksklusibong Panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras na 14 makalipas po ang alas 5 na ng morning, sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Kagaya po ng kanina binabanggit po natin sa presyo po ng palay at bigas, ayuda sa mga magsasaka hindi maapektuhan ang pagbaba ng taripa ayon sa pamahalaan. Patrol 13 Gilbert Bertes sa detalye.
Kumpiyansa ang pamahalaan na hindi magkakaroon ng epekto sa mga programa at ayudang binibigay sa mga magsasaka ang pagbaba ng taripa sa bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Ang pahayag ay ginawa ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa preso na espesyal. Kasunod na rin ang direktiba kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagbababa ng taripa sa imported na mga produktong pang-agrikultura mula sa dating 35% patungong 15%. Ayon kay Laurel, sa taong ito ay hindi niya nakikitang makakapekto ang ibinabang taripa sa mga ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. Paliwanag ng opisyal, ito'y dahil lumagpas naman ang koleksyon sa buwis ng Bureau of Customs sa imported na produkto. Sa unang 6 na buwan pa lamang ng taon na naitala ng digit sa 13 billion pesos mula sa dating koleksyon nito noong nakarang taon. Nabatid ko, Laurel, na ilalaan sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ang 10 billion pesos mula sa kabuang koleksyon sa buwis sa imported agricultural products. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Hipilang May Todong Laas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Senador Ontiveros sumaasa din na iaanunsyo ng Pangulo sa kanyang ikatlong sona ang pagban sa mga pogo. Ang pag-ulat mula sa Senado, Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Umaasa rin si Senator Risa Ontiveros na marinig sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagban sa mga pogo sa bansa. Isa ang senadora sa mga mababata sa patuloy na nanawagan para sa total ban ng lahat ng mga pogo sa Pilipinas. Ayon kay Ontiveros, tulad sa rekomendasyon ni Finance Secretary Ralph Recto, gayon din ang posisyon ng NEDA at iba pa mga opisyal ng pamahalaan na lumalaban at nagsusulong na ipagbawal na ang pogo sa bansa at sana'y ganito rin daw ang marinig na i-anunsyo ng Pangulo sa kanyang sona sa Lunes. Hinikayat ng Ontiveros ang Pangulo na isama sa kanyang sona ang pogo ban, lalo mula na magpatupad ng open door policy sa pogo ang dating Duterte administration ay napako ang pangakong malaking kikitain nila rito at batay na rin sa opinyon ng National Security Council, isinambanta sa ating pambansang seguridad ang mga pogo. Sa Lunes, July 22, isasagawa ikatlong sona ng Pangulo na gaganapin sa Kamara at inaasahang dadaluhan ng libu-libong mga opisyal ng pamahalaan, mga VIPs at iba pang mga mahalagang personalidad. Ito si Patrol 19, Shelly Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Panalapintahan ng 29 pesos na kada kilo ng bigas gagawing pang matagalan. Good news ho yan ng pamahalaan. Babalik si Patrol 13, Gilbert Verdes. Gustong gawin ng pamahalaan ang pagbebenta ng 25 pesos na bigas kada kilo sa mas matagal na panahon o hindi raw pwedeng hanggang 2 buwan lamang. Ito ay ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay para makita ang takbo ng supply chain. Ayon sa opisyal, kailangan kasing maging pangmatagalan ang bentahan ng 25 pesos kada kilo ng bigas dahil gusto nila makita ang daloy nito mula sa bukid hanggang sa retail. Gugugulaan niya ng 1 taon para makita talaga ang supply chain mula sa pagtanim ng buto o binhi, paggamit ng abono hanggang sa ito ay anihin, kung saan ito iimbak hanggang sa maibagsak sa mga merkado. Sa pamamagitan nito ay makikita kung saan ang problema at kung ano ang pinaka-epektibong paraan para mapababa ang presyo ng bigas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mamaya po, subukan po nating makakuha po ang panig po ng Department of Agriculture hinggil nga po dyan sa rice program po, yung 29 peso rice program ng pamahalaan. Sa iba pang balita, immigration, pabor, o Bureau of Immigration, pabor sa mas maigpit na batas sa mga dayuhang gumagamit ng pekeng Philippine passport. Patrol 45, Roles Perez sa detalye. Pinasalamatan ni Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mga mambabatas na siyang tumututok para marebisa ang batas at mabantayan ang mga dayuhan na gumagamit ng peking dokumento para palabasin na sila ay Pilipino. Sangayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco,
magiging mas mabilis sa border protection and control ang pagharang sa mga pasahero o sa mga dayuhan na gumagamit ng peking dokumento. Gayunpaman, sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco na naging sunod-sunod ang kanilang pag-aresto sa mga dayuhan na gumagamit ng peking dokumento, kung kaya't dapat ay mas paigtingin ang batas ng ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Kasap naman tayo ng update kaugnay sa preparasyon para sa SONA. Mula sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Perez. Sinimulan na ng Malacanang ang countdown isang linggo bago ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa social media post ng Presidential Communications Office, ibinahagi nito ang kahulugan ng SONA o ang taunang okasyon kung saan formal na iniuulat ng Pangulo ang mga proyekto, direktiba at prioridad ng pamahalaan. Ito'y kasabay ng pagbubukas ng regular session ng Kongreso. Kaugnay dito'y hinikayat naman ng Pangulo ang mga Pilipino na sama-samang pakinggan ang mga tagumpay sa nagdaang taon para sa tuloy-tuloy na pag-unlad na isinusulong sa ilalim ng bagong Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa pagkakataon ito, dako naman tayo sa pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Naatid niya ni Alibeth Samson mula dyan sa Kamanaba. Nagkaisa ang lokal na pamahalang Caloocan at ang Department of Labor and Employment sa paglulunsad ng Job Start. Ito yung programang may layuning magbigay ng pagtuturo sa life skills at technical training para sa mga kabataan sa loob ng 10 araw. May 50 benepisyaryo ang napili ng lokal na pamahalaan upang magsimula sa nasabing pagsasanay na makatatanggap ng 400 pesos kada araw. Ani si Mayor Dil Gonzalo Along Malapitan, layunin din ang nasabing programa na magbigay ng oportunidad para sa mga kabataan na magkaroon sila ng training at karanasan sa pagtatrabaho. Magagamit nila ang kanilang mga natutunan upang maging epektibong empleyado sa pribado mga organisasyon at nais na maging fully equipped ang mga bagong graduates, maging ang mga out-of-school youth na kanila mga kakaharapin sa pagbuo ng kanilang karir. Hinimok naman ng Public Employment Service Office ang mga interesado na magtungo at mag-apply sa kanilang tanggapan sa 6th floor ng Caloocan City Hall South at 3rd floor Caloocan City Hall North. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, tanggap naman tayo ng update kaugnay po sa lagay ng panahon at yung binabantayan pong sama ng panahon dyan sa bahagi ng Mindanao. Nasa kabilang linya si Obet Badrina mula sa Pag-asa. Obet! Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Huling namataan yung low pressure area na nasa may east-northeast ng Davao, around 310 kilometers yung layo niya. Sa ngayon, hindi natin inaalis yung posibilidad na maaari itong maging bagyo at sa kasalukuyan nga nagdadala na ito ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga paggulan sa Caraga, Davao Region at Eastern Visayas. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat at ito ang magdadala ng maulap na kalangitan sa bahagi naman ng Palawan. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay patuloy na makararanas sa mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At sa ngayon po, wala tayong nakataas sa gale warning. Ibig sabihin, ligtas naman po mula ng mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka. Pero iba yung pag-iingat, lalo na kapag meron mga thunderstorms. Lalo nga po na may umiiral pa rin itong southwest monsoon o habagat, partikular na sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Maliban dito sa low pressure area, wala na tayo iba pang minomonitor na iba pang weather disturbance sa kasalukuyan po. At mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Yes po, sir. Yung ito bang LPA na to, possible maging bagyo ba yan within the day, within this week? Possible po within the week, no? Although, again, sa ngayon po kasi nasa tinatawag siya na nagko-consolidate pa lang siya, nag-organize. So, hindi pa natin masabi kung specifically kung kailan. At lalo na, medyo malapit na rin siya sa kalupaan, no? So, nandun din yung posibilidad na magpaulan lang ito. So, again,
whether maging bagyo or hindi po, ina-expect natin na magpapaulan ito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pero yung southwest monsoon dyan sa bahagi ng Mindanao, tuloy-tuloy pa rin yan, ano? Oo, opo. Umiiral pa rin po kasi itong habagat. So, pati din sa Palawan. Sa Palawan? Yes po. Okay. Pero aside dyan sa LPA na yan, meron pa ba kayong iba nakikita na sama ng panahon outside naman sa PAR? Sa akin po, Sir Drew, wala na pong iba pa kaming minomonitor. Alright. Sige, maraming salamat. Obet Badrina, from time to time, hihingi kami ng update mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa inyo dyan sa mga taga-Pag-asa. Magandang umaga po. Salamat. Alright, Obet Badrina po ang inyo pong napakinggan. O siya, sige, at tayo po ay bago magtungo sa ilang pang mga, o bago tayo magtungo sa ilang mga paalala, eto, tanggap po muna tayo ng isa pang pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Ihatid niya ni Kakang Louie Angeles mula dyan sa Bulacan. Yes, good morning, Kaka. Tatanggap ni Governor Daniel Fernando ang ng Provincial Development Enterprise Development Office mula sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang prestihiyosong presidential recognition for Outstanding and Development Partner North Luzon on Improvement Business Climate Category at Presidential Award para sa Outstanding MSMEs at Presidential Recognition for Outstanding Development Partner sa ginanap sa Palasyo ng Malacanang para sa pagpapatupad ng programang Investment Bulacan at pagsuporta sa Micro, Small, Medium Enterprise. Ang Bulacan ay tinuturing na kilala sa institutional at sustainable sa mga programa ng PICEDO sa pangunguna ni Attorney Jamil Amil, at ang programa sa nasabing tanggapan ay nakatuon sa pagbuo ng pagpapahusay at katayuan ng Bulacan para sa isang magandang lokasyon para sa mga negosyante at nais mamuhunan, lokal man o dayuhan. Ang programang investment ay nasa pwesto pa lamang ng 49 noong 2018 hanggang sa ikawalo ng pwesto noong 2023 ng annual ranking of cities and municipalities at competitive index, at ito ay nakamit ng lalawigan dahil sa tagumpay na naiambag ng sama-samang pagsusumikap. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angeles para sa Kilometro Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Ang oras 5:28. Arangkada Balita! Alright, tayo po nasa ikalang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng pag-ulat buhat sa probinsya. Operasyon kontra illegal gambling inilarga sa Enrile, Cagayan. Idetalye mo, Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Isang operasyon laban sa illegal na sugal ang ikinasa ng PNP Enrile, katuwang ang 203rd Maneuver Company, Regional Force Battalion 2 sa Barangay Maddurog. Nagresulta sa pagkaresto ng 3 suspect. Ayon sa ulat, nahuli sa aktong naglalaro ng lokal na card game na tinatawag na tungkit na may kasamang perang pusta ang mga suspect sa Tina Soler, 32 years old, may asawa, residente ng Malig, Isabela. Isang nagngangalang Luis, alias Luis, 50 years old, binata, residente ng Palanan, Isabela, at Ariel, 60 years old, binata, residente ng Kawayan, Isabela. Kasama sa mga nasamsam na operasyon, ang isang set ng baraha at perang pusta na umaabot sa halagang 125 pesos. Dinala ang mga nahuling suspects sa Enrile Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihanda na rin ang nasabing impilan ang mga dokumento para sa pagsampa ng kasong paglabag sa PD-16 Uto o illegal na pagsugal laban sa mga suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sunog sumiklab sa Cavite City, halos 1,000 pamilya apektado.
Mula sa Calabarzon, Arman Gambe. Tinatayang 180 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na tumupok sa mga bahay ng 2 barangay sa Cavite City noong linggo ng hapon. Sa ginawang report ng Cavite City Bureau of Fire Protection, dakong ikatlot kalahati ng hapon nang sumiklab ang sunog mula sa isang bahay sa barangay 7 na lumaganap hanggang barangay 5. Gawa sa light material sa mga bahay at masikip ang daan kung kaya't mabilis na lumaganap ang apoy. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog at tuloy na napula dakong ika-6 ng gabi. Mahigit sa 1,000 fire trucks at isang chopper ang nagtulong-tulong para mapula ang apoy. Umabot sa tinitili ng anggulo ng mga arson investigator na isang welding shop sa lugar ang pinagmulan ng sunog. Mabilis naman tumugon at namahagi ng tulong ang Cavite City LGU sa mga naapektuhang pamilya. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang paksa ng mga balita sa latest ng Filipino Mirror, aarangkada na ngayon pong araw ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Alas 6 po ito inanunsyo ng Caltex, Clean Fuel, Jetty, Petrogas, PTTC, Oil at Shell ang 60 sentimong bawas presyo sa kada litro ng gasolina habang 75 sentimo sa kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng piso at 15 sentimos na tapyas presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Mamayang alas 6 nga po, ngayong alas 6, ilang minuto na lang, 23 minuto na lamang po, ipatutupad ng mga nasabing kumpanya ang rollback. Maliban po sa clean fuel na nagsimula o ipinatupad simula kanilang alas 12:01 po ng hating gabi ang kanilang price adjustment. Arangkada Balita! Mabot na sa mahigit 60,800 pamilya ang apektado ng pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao dulot ng mga pag-ulang dala ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa NDRRMC, ang mga apektadong pamilya ay nagmula sa mahigit 300 barangay sa 5 rehiyon. Pinakamarami ang apektado ay mula sa BARM na umabot sa mahigit 46,000. Patay pa sa pinakuling situational report ng NDRRMC, 2 individual na ang napaulat na namatay habang 2 ang nasugatan habang 1 ang nawawala. Arangkada Balita! Samantala, kasama na rin ang PhilHealth member portal sa eGov.ph mobile app. Dahil dito, mas mabilis at ligtas na ang pagkakaroon ng access ng publiko sa iba't ibang serbisyo ng PhilHealth kailanman at saan man sa mundo. Sa pamamagitan ng eGov.ph mobile app, maaari nang makita ng mga miyembro ng PhilHealth ang kanilang membership record, benepisyaryo, bilang ng kontribusyon at benefit availment history. Maaari rin ditong makita ang listahan at magparehistro sa napiling konsulta package provider. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Oy, alinsunod ito sa Ease of Doing Business Act at sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakarang State of the Nation Address na pabilisin ang digitalization efforts ng gobyerno. Pinasalamatan naman ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang DICT at sinabing may tuturing itong transformative endeavor na isang malaking hakbang tungo sa pagpapalaganap ng digitalization. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, naniniwala si Senador Risa Ontiveros na posibleng konektado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mas malaki pang sindikato. Ayon kay Senador Ontiveros, tila one big happy family ang mga Pogo at family members at pabirupang sinabi na posibleng ang family ang farm na kinalakihan ni Mayor Guo. Batay anya sa natuklasan nilang impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nagkaroon ng direktang transaksyon ang Baofu Company ni Mayor Guo kina Yu Tsengkan na incorporator ng Hongqiang Gaming Incorporated at kasama sa account nito ang sinasabing kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na si Hong Qiang Yang.
Maliban dito, incorporator din si Hong Jiang ng Full Wind Group of Companies kung saan incorporator din si Gerald Cruz na kasosyo rin sa nooy kontrobersyal na Pharmally Biological Incorporated at incorporator din ng Pogo na Brick Hearts. Dahil sa mga impormasyong ito, sinabi ni Senador Ontiveros na mas lumakas ang koneksyon ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pogo. Arangkada Balita! Posible namang madawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng iligal na operasyon ng mga Pogo sa Bamban, Tarlac. Ito ayon kay Senate Committee on Women Chairperson Risa Ontiveros ay sa oras na madiin sa naturang isyu ang kanyang dating presidential advisor na si Michael Yang. Sakali anyang mapatunayang may kinalaman ang dating opisyal sa iligal na operasyon at transaksyon ng mga Pogo ay posibleng matanong din ng komite kung may connection din dito si dating Pangulong Duterte. Una nang ibinunyag ni Ontiveros ang mga na-recover, mga nakuwang impormasyon mula sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council na nag-uugnay kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa isang Hong Jiang Yang na sinasabing kapatid ni Michael Yang. Posible. Yun yung susunod na dots na titignan kung maikokonekta o hindi. Naalala ninyo, inimbestiga yan nung nakaraang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nung nakaraang Kongreso sa skandalo ng Pharmally. Tapos ngayon, lumilitaw ulit yung pangalan ni Duterte, at least in connection sa pangalan ni Michael Yang, na lumitaw na sa mga panimulang ebidensyang nakuha namin, ay talagang posible may connection din dito sa mga Pogo na ito. So aalamin po namin yon as the investigation continues. Yan po ang tinig at inyo pong natunghayan si Senador Risa Ontiveros. Arangkada Balita! Tiniyak naman ni Senate President Jesus Escudero ang seguridad ni suspended Bamban Mayor Alice Guo at ng iba pang inisyuhan ng warrant of arrest ng Senado sa oras na sila'y madakip. Ayon kay Escudero, nakausap niya si Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan hinggil sa lugar kung saan ikukulong ang 8 ipinaaresto ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga nakalipas na pagdinig hinggil sa illegal na Pogo sa kabila ng ipinadalang sabpinas sa kanila. Sa ngayon, ang accountant pa lamang ni Mayor Guo na si Nancy Gamo ang naaresto na mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms at ng PNP. Oo naman, ginagarantiyan ng Senado sino mga dadakpin para i-detena sa Senado ang seguridad nino man, kabilang na siya. Yan po ang inyo pong napakinggang tinig at natunghayan na si Senate President Francis Cheese Escudero. Arangkada Balita! Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang pong mga paalala ang oras. Mike Montero, Marcito Mapili ng Odjongan Romblo, ng oras natin ay 5:45 na. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay binalad sapagkat nasa kabilang linya po natin ang Department of Agriculture. Maaga po nating nagising si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara. ASEC, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWICLU 23. Hello, Sir Drew. Apo. Magandang umaga po at sa lahat ng tagapakinig. Magandang umaga. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak despite the weather. ASEC, kumusta na ho? Ano pong update dito po sa Rice for All? At syempre, dun pala muna sa 29 pesos rice program po ng pamahalaan sa mga kadiwa outlets po. Target daw po itong palawakin pa ng DA at ng gobyerno sa buong bansa. Yes po, simula nung July 5 nga po, simula nung nagsimula tayo sa 10 kadiwa centers or stores dito sa P29 ay napalawak po natin sa additional pong 3 at ngayong linggo nga po ay papalawakin pa natin, magkakaroon pa po tayo ng 3 pa ngayong linggo po. 3 pa? So, sampung mga lugar ho yan, ASEC? Santa Rosa, Laguna po, Bacoor, Cavite, at Taytay, Rizal po.
So, unti-unti po natin Okay. papalawakin sa mga neighboring po nating mga provinces dito po sa NCR. so yan po ay hanggang kailan ulit? Kanina binabalita po ng aming reporter dito, ang target daw ay kung kakayanin hanggang katapusan daw ho ng termino ni Pangulong BBM. Yes po, yan po ay talagang seryoso po kami sa pag-implement po nito hanggang sa pamunuan po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Pero ito ho ba ay kakayanin ho ba na doon sa binanggit po na kumbaga of course yung supply, paano ho yung magiging supply ho na yan? Kung papaabutin ho sa 4 na taon, baka ho maging limited supply na lang. Sabi nga po namin, aside from the aging stocks po ng NFA, yung magiging source po nitong ating P29, meron nga rin po tayong mga contract farming agreements with our local farmers. Kasama po natin dito ang NIA na magbibigay po ng additional support or magiging source po ng additional support para po dito sa P29. So nakikita po natin na alam naman po natin si NFA talagang bibili po yan at bibili ng bigas sa ating mga local farmers. Sabi nga namin ay itong mga aging stocks kasi wala naman pong kalamidad, ano? Huwag naman po nating i-wish or na mayroong sino ba naman ang may gusto ng kalamidad? Opo. Kasi yun po yung magiging parang source natin. Pagka kunwari may need po tayo for relief operations, ano? Pero definitely yun nga po sinasabi natin na meron naman tayong pang contract farming. Aside from yung buffer stock, medyo malaki naman po itong titignan natin buffer stocking natin for calamities and of course yung mga natin with LGU. So pwede po itong maging source at nakikita po natin na unti-unti po pag napalawak po natin itong programa, itong P29 naman po ay talagang really meant for vulnerable sectors at 10 kilos a month. Sa computation po naman natin ay nakikita natin na sustainable po ito. 10 kilos a month per sa vulnerable sector. Ang ano po natin sana dito ay per household. Yun nga lang po, kami ngayon ay hindi pa po namin malagay ito per household, although yun po yung target dahil nga po konti pa lang naman po yung mga kadiwa stores or centers na nagdadala nito. In the long run po talagang, ngayon hindi pa ganun ka-stricto, pero pagdating nga po next month at gagamit na po tayo ng mga booklets or mga pamamaraan natin para ma-ensure natin na talagang lahat po sana ng vulnerable sector na ito ay mabigyan ng pagkakataong makabili. Sa makatuwid niyan, ASEC, trial pa rin, di ba? Nandito pa rin po tayo sa trial stage at tinitignan nga natin dahil of course yung tinitignan namin, mayroong mga umuulit ba dito, mayroong mga yung alam niyo naman po, syempre dahil sa kagustuhan din nila na maka-avail po ng ating P29, syempre meron naman po talagang gagawa rin ng paraan para sila ay talagang maka-avail pa na mas marami. ASEC, so yun po yung marami po ang talaga nag-aabang po dyan, pero although yan ay para sa mga vulnerable sector, pero yung sa pinaka-inaabangan ng iba ho natin pang mga kababayan, yung Rice for All program. Ano na daw po ang update po roon? Last time na nag-uusap tayo, binubuo nyo pa lang itong programa na ito. So, sinasabi ho ni DA, ni ASEC Arnel de Mesa, by Friday, last Friday, sana, supposedly, though ano na po ang update ho doon? Bakit ho hindi pa nailarga pa? Ang ano po kasi nito, yung mga farmer co-ops po natin kasi nagbebenta sa ating mga kadiwa. Hindi pa po namin sila na kumbaga na prepare for it. Pero this weekend, na yung Friday, Saturday, Sunday po na darating, ay
magpapadala po or makakakuha na po sila ng rice for all na pwede nilang ibenta sa mga Kadiwa centers. Okay. Opo. Kasi po yung 29 pesos tuwing weekend po yan. So itong Rice for All program, weekend din ba? Opo. Isasabay na po namin siya sa P29. Oh, so ito ay sa mga Kadiwa Center lamang o meron pang ibang mga lugar, Asek? Ngayon po, i-start muna namin siya with kung saan po tayo nag-start yung P29 natin, doon na rin po natin i-start yung ating Rice for All. Pero definitely po pwede po itong ma-avail nung iba pa nating mga Kadiwa stores. Okay. Inaayos lang po natin yung logistics kasi syempre. Yes, of course. Ang magiging source po natin dito ay si FTI po ang magpapadala. Same format pa rin ba ng 29 pesos, 10 kilo? Per kada ko bibili per household ba yan, per person, Asek? Pagka Rice for All po, kahit sino po pwede bumili na nito. Medyo mas mahal nga lang po siya. Nasa 48 pesos po ito ang suggested retail price po natin sa ating mga Kadiwa centers. At ang limit po niya ay titignan po namin kung sa 10 kilos o sa 25. Pero 25, isang kaban po ito, no? Kalating kaban. Oo, opo. While supplies last din po yan. So, yun po yung binibigay namin sa mga aming FCAs para ibenta po. Anong klaseng bigas ho ito, Asek, yung sa Rice for All program? Ito po, mas maganda po, imported po siya. Galing po itong Vietnam, opo. So, pero meron naman po tayong, yun nga po, ngayon kasi anihan po ngayon. So, meron po tayong programa rin, naka-pipeline din po yan. So, at the same time po, in the long run, kukuha rin po tayo ng local stocks. Local stocks, okay. So, sa ating mga magsasaka rin, syempre, makikinabang din sa Rice for All program. Di ho ba, Asek? Kasi bumaba pala ang presyo ng palay. Sumadsad daw ho sa 7 pesos. Grabe. So, ang ine-expect natin, yung presyo talaga ng bigas, lalo yung retail, ay dapat bababa na rin, di ho ba? Yun po yung ating sa targeting po natin. Alright. May pagbaba po siya. Okay, sige. Naku, sa mga susunod na araw, hingi po kami ng update po muli sa inyo. Asek Guevara, marami pong salamat. Wala na po tayong oras at maraming salamat. Good morning po sa inyo, Asek. Good morning din, Sir Hero, at salamat sa mga tagapakinig. Opo, salamat po. Salamat. Salamat. Si Asek Genevieve Velicaria po yan, ang Assistant Secretary for Consumer and Legislative Affairs Division ng Department of Agriculture. Arangkada Balita! Alright, mga katodos, tayo po ay pansamantala na po ng papaalam at sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23, ito po yung lingkod. Drew Nasino, sa ngalan din po ni Miss Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Usapang Tol, kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.